Magandang araw, Miss A. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Nario. Ako po ay taga Maynila. Ang aking karanasan ay nangyari taong 2015 nang ako ay naimbitahan sa isang piyesta sa probinsya ng Sorsogon sa Bicol. Nagtatrabaho po ako bilang nagtitinda ng ticket sa tren. May 3 akong kasama sa booth na itago na lamang po sila sa pangalan na James, Cherry at ang kalog at masayahin na bading na si Jaya. Maganda ang mukha ni Jaya. Minsan nga, naisip ko na paano kaya magmahal ang mga tulad nilang bading. Pati si James nagsasabi sa akin na may crush siya kay Jaya. Kaso si Jaya, kahit nakalog, masayahin at pala kaibigan, pero may pagkamataray siya. Kahit na mga nagkakagusto sa kanya, kadalasan ay binabara niya dahil may boyfriend na daw siya. Break time namin nang lumapit si Ariel sa booth namin. Guys, gusto niyo pong sumama sa amin sa Sorsogon ngayon na darating na mahal na araw? Piyesta sa amin. At total naman 1 linggo tayong walang pasok. Pag-iimbita sa amin ni Ariel. Ay, sabi nila marami daw magagandang pasyalan dyan sa Sorsogon. Lalo na mga beach. Marami bang mga gwapo sa inyo, Ariel? Sabi ni Jaya. Bigla ako napasimangot. Ano ba yan? Magbabakasyon ka lang para maghanap ng gwapo? Akala ko ba may boyfriend ka? Seryoso kong sabi kay Jaya. Hus! Nagsiselos ka lang eh. Tumatawang sagot niya. Jaya naman. Andito naman kasi kami ni Nario. Maghahanap ka pa ng gwapo. Ano ba gusto mo? Ako na malaki ang mata, pero romantiko? O senaryo na singkit, pero torpe naman? Pabirong sabi ni James. Hoy, masyado ka na magbilib sa sarili mo eh. Bansot ka naman, pangbabara ni Cherry kay James. Natawa si Jaya na tumingin sa akin. Napailing na lang ako. Kailan bang piyesta sa inyo, Ariel? Tanong ko kay Ariel. Sa March 28, sakto bakasyon na tayo ng March 25. Alis tayo ng March 26. Uuwi din si Janet, yung kababayan ko. Kasama niya yung 3 niyang kaibigan at alam niyo ba, may contest doon ng pagandahan. May pinsan niyan si James na sasali. May pinsan niyan si Janet na sasali at ang ganda nun. Crush ko nga yun eh, mahabang paliwanag ni Ariel. Oh, may pagandahan daw James. Baka makahanap ka na doon, sabi ni Cherry. Ay wow, na-excite tuloy ako. Ano guys, sasama ba tayo? Natutuwang tanong ni James. Sige, ako sasama, pagsang-ayon ni Cherry. Okay, sige, sasama na rin ako. Total, wala namang gagawin sa bahay. Pagsang-ayon ko sa kanila. Ikaw, Jaya, sasama ka ba? Tanong ni Ariel. Alam mo, kung pwede nga lang na mahalin ka, niligawan na kita. Ganda mo eh. Pangbobola ni Ariel kay Jaya. Hindi pa ako sure eh. 1 linggo na kasi kaming hindi nag-uusap ni Troy. Sus! Huwag mo nang isipin si Troy. Mag-enjoy ka na lang para makapag-relax ka. Sagot ko naman na tiningnan lang ako ni Jaya at hindi na uminit. March 26, alas 6 pa lang ng umaga, nasa terminal na kami ng bus sa Cubao. Kasama ko na si James at Ariel. Inaantay na lamang namin si Cherry at ang kababayan ni Ariel na si Janet. Ang sabi kasi ni Ariel, dapat bago magtanghali makaalis na kami kasi baka gabihin sa biyahe. Mahirap ang sakayan at papuntang baryo nila. Natuwa ako nang makita ko si Jaya na kasama ni Cherry. Oh, akala ko ba hindi ka makakasama?
Di ba sabi niyo mag-enjoy ako? Sagot ni Jaya sa akin. Dumating na rin sila Janet at kasama niya nga ang sinasabi ni Ariel na pinsan nito. Maganda nga Miss A ang pinsan ni Janet. Ellen ang pangalan niya. Pero Miss A, parang may kakaiba sa kanya. Pakiramdam ko lang ha, kahit si James ay nahalata niya. Sabay na kami kumuha ng tiket, pero sa kamalas-malasan, ang nakuha naman na biyahe ay pang alauna pa. 5 oras pa kami maghihintay dahil alas 8 pa lang ng umaga. Kaya napagpasyahan na lang namin na pumasok muna ng restaurant at kumain at mag-mall muna para makabili na rin ng ibang gamit. At isa pa, si Jaya at Cherry bibili daw ng damit pangligo sa dagat. Bro, nakita mo ba kung paano tumingin si Ellen? Parang nakakatakot, no? At saka bakit ganun? Parang ilang siya sa mga kasama niya. At saka yung klase ng amoy ng pabango niya. Hindi ko gusto. Kwento ni James. Huwag mo na nga pansinin yun, oy. Baka marinig ka pa nga. Sagot ko kay James. Sa bus, magkatabi kami ni Jaya, si Cherry at James naman. Si Ariel, nagpumilit tumabi kay Ellen na nasa bandang likuran, nakaupo. Nakatulog ako nang magbiyahe na kami. Nagising ako at nang tumingin ako sa labas, madilim na. At si Jaya naman ay ang sarapan ng tulog. Inilibot ko ang paningin ko sa bus. Lahat sila tulog. Ang iba, tahimik. Napatingin ako sa likod. Napansin ko na tulog din si Ariel. Pero si Ellen ay gising. Pero dahil sa madilim, nagulat ako dahil parang iba ang mata ni Ellen. Parang namumula at kitang-kita ko sa dilim. Ibinaling ko na lang Miss A ang tingin ko sa unahan ng bus at inisip ko na lang na namamalikmata lang ako. Huminto ang bus sa isang terminal. Alas 7 na ng gabi yun. Yung mga iihi, umihi na. Yung kakain, kumain na. Magpapahinga at kakain muna kami ng 1 oras. Pahayag ng konduktor ng bus. Kain tayo? Aya ni Jaya. Tumayo si Cherry at James at sumunod na rin ako sa kanila. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo, Naryo? Tanong ni Jaya. Baka napagod lang ako, sagot ko naman sa kanya. Habang nasa biyahe na ulit kami, narinig ko na nagkwento si Cherry at si Jaya naman ay nakaharap kay Cherry. Alam mo ba, sabi ng mama ko, mag-ingat daw ako o tayo sa pupuntahan natin kasi may isang baryo daw sa Sorsogon na may mga manananggal. Ha? Girl, meron pa ba nun? At saka, iba na ang panahon ngayon. At saka, totoo ba yung manananggal? Tanong naman ni Jaya. Marami manananggal ng lakas. Tawa namang sabat ni James. Hindi nga, kasi si Papa, di ba, taga Bicol yun? Siya ang naka-experience noon. Bago niya napangasawa si Mama, at saka kayong mga boys, huwag kayo basta-basta kakain ng kung ano or sino ang nagbigay kasi pag kinain mo daw yon, magiging sunod-sunuran ka na lang sa kanila. Ganyan daw mga tao sa baryong yun, patuloy ni Cherry. Matagal naman na yun. Iba naman ang panahon ngayon. At saka hindi naman ata ang baryong yun ang pupuntahan natin. Sagot ko naman. Eksaktong alas 11 na ng gabi kami nakarating sa terminal ng Sorsogon. Pagbaba namin,
ay agad naghanap ng bukas na tindahan si James para pagtambayan namin habang hinihintay namin ang sinasabing sundo na kinausap ni Ariel at Janet. Magandang gabi po, Manang. Pwede po magtanong? Anong pangalan po ng lugar na to? Tanong ni Cherry sa matandang tindera. Ito? Pilar Sorsogon. Ito, iha. Saan ba kayo galing at parang ginabi naman na ata kayo? Saan ba ang punta nyo? Sagot at tanong ni Manang sa amin. Hindi po namin alam kasi galing pa po kami ng Maynila at sumama kami magbakasyon kay Ariel na taga dito sa Sorsogon. Sagot ni Jaya. Si Ariel ba? Si Ariel ba kasama nyo? Kilala ko ang batang yan kasi dito yan tumatambay pag nag-aantay ng mga masasakyan. Matagal na rin niya na hindi umuuwi, kwento ni Manang. Parang matatagalan pa ang inaantay na sundo na sinasabi ni Ariel. Pwede po ba mag-order ng kape? Tanong ko kay Manang. Pwede naman. Ilan bang kape? Matagal pa yon kung paalis pa lang sa baryo nila. Mga 1 oras pa ang aantayin nyo. Ho? Ang tagal at ang layo po pala ng lugar ni Ariel. Mula dito, sabay na nasabi ni Cherry at Jaya. Habang nagkakape kami, ang iba naming kasama na sila Janet ay nakaupo din sa kabilang misa habang nagkakape din. Lumapit si Ariel. Bro, pasensya na. Medyo late na makakarating yung van tito ko ang susundo sa atin nakatulog daw yung driver. Paliwanag niya sa amin. Ariel, ikaw na ba yan? Sabi ng matanda. Opo, Nanay Isabel, kumusta na po kayo? Aba, okay naman anak. Mga kasama mo pala to? Opo, sagot ni Ariel. Ang dami mo palang bakasyonistang kasama. Malapit na rin piyesta sa inyo Sana masaya ulit ang piyesta sa inyo, hindi katulad nung mga nakaraang piyesta. Napakunot ang noo ni Ariel sa sinabi ni Nanay Isabel. Bakit po, Nanay? Bakit nyo naman po nasabi yan? 2 taon din ako na hindi nakapagbakasyon. Tanong ni Ariel kay Nanay Isabel. Wala bang naikwento ang mga magulang mo sa'yo? Una, noong 2013, marami din nagbakasyon sa inyo na mga kasama din ang mga kaibigan galing Maynila. Pero 4 sa 7 na kasama niya ay inuwing bangkay na hindi malaman kung sino ang may gawa. Kasi nakuha na lang daw ang mga bangkay na yun sa may dagat at warak ang mga tiyan at dibdib na wala na yung mga yung mga lamang loob nung 4 na yun. Ganun din ang nangyari nung nakaraang taon pero nakaligtas yung isa at ang kwento sa mga pulis ay manananggal daw ang nakita niya na pumatay sa mga kaibigan niya. Ang mahirap doon, hindi naniniwala ang mga pulis at barangay sa pahayag na yun ng mga tao. Mahabang kwento ni Nanay Isabel. Manananggal? Parang ngayon ko lang nalaman na meron yan sa amin, sagot ni Ariel. Sa nalaman namin na kwento ni Nanay Isabel, hindi na nawala sa isip namin at natakot na kami. Magpakita siya sa akin, magpakita ang manananggal na yan, or makita ko lang ang kaputol ng katawan yan, hindi na yan makakabalik. Matagal na palang nangyayari yan. Bakit sila inaabangan sa dami ng tao? Sa dami ng tao sa barangay nyo. Ano, lahat takot? Mahabang sagot ni Jaya. Hala? Hindi ka natatakot, sis? Tanong ni Cherry. Hindi. Bakit ako matatakot sa kanya? Ang alam ko, takot yan sa asin at sa sasili na pinaghalo sa bawang. Maanghang yun, di ba? Sagot ni Jaya.
Ghost or aswang hunter ka ba, Jaya? Pabirong sabi ni James. Mag-aalauna na ng gabi kami nakarating sa bahay nila Ariel. Nagandahan ako kasi bukod sa matao pa, may mga ilang bahay ang may mga pabasa para sa mahal na araw. Naunang bumaba na sila Janet dahil mas nauna ang bahay nila kaysa kay Ariel. Sinalubong kami ng mama ni Ariel na nakangiti. Pagwapo ng pagwapo ang anak ko ha, sabay yakap kay Ariel. Bakit naman masyado kayong ginabi? Sila ba ang mga kasama mo sa trabaho, anak? Opo mama, sagot ni Ariel. Pasensya na mga anak, medyo malayo ang lugar ni Ariel. Natutuwa nga ako dahil kahit papano may naisama siyang mga kaibigan dito. Ako nga pala si Loida. Pasok na kayo at nang makakain na kayo. Abala sila sa pagluluto dahil simula na bukas ang selebrasyon ng piyesta dito sa amin. Mahabang salita ni Aling Loida. Salamat po Aling Loida, sagot ni Jaya. Ako nga po pala si Jaya. Ay, ang ganda mo naman iha, para kang babae. Nako, ang daming boylet dito. Pabirong sagot ni Aling Loida. Ay, salamat po. Sila po mga kasama ko, si Nario, si James at Cherry po. Natutuwa ako na makilala ko kayo. Kami din po, sagot namin ng tatlo. Nakita ko sa likod ng bahay nila Ariel na ang daming tao. May nagluluto, may nag-iinuman, at ang iba, nagkakatay ng manok. May isang buong baboy na rin na nakatay na. Nang biglang may nakaagaw ng pansin sa akin dahil sa madilim na parte ng likod bahay nila Ariel, may nakita akong nag-uusap. Ang lalaki ay nakita ko kanina na nakaupo sa mga nag-iinuman kasama ng kuya ni Ariel. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang babae ay si Ellen. Hindi ko na lang yung pinansin, Miss A. Inisip ko kasi na baka nobyo ni Ellen ang lalaki. Matapos namin kumain, ay dinala na kami ni Ariel sa magiging kwarto namin. Pasensya na ha, sama-sama na lang kayo dito sa isang kwarto. Yung isa kasi, andun din yung pamilya ng kapatid ko na nagbabakasyon din. Sa kwarto ko naman, andun yung bunso namin at yung isa kong kuya, mahaba at napaliwanag ni Ariel sa amin. Don't worry Ariel, pero kung gusto mo dito ka na lang din matulog, pwede naman tayong tabi sa pagtulog, pabirong sabi ni Jaya. Naku, umira na naman ang pagkahigad mo Jaya, sambit ni Cherry. Pwede naman Jaya, kung papayag ka, pabiro ding sagot ni Ariel. Magsitulog na tayo. Halika na Jaya, dito na lang ako sa tabi mo, ang sabat naman ni James. Ay hoy, kaya nga mas pinili ko na sa baba matulog para walang istorbo. Doon ka sa tabi ni Nario. Diyan na lang kayo at diyan na lang si Cherry sa taas. At ako dito sa lapag. Tahimik na ang lahat. Maririnig mo na lang ay ang ingay na hilik ni James. Si Cherry naman ay tahimik na rin. Napagmasdan ko si Jaya. Babaeng babae na talaga ang hitsura niya. Ilang banig kaya ng pills ang naubos nito at ilang bote na ang naipaturok sa katawan para lang magkasuso at magmukhang babae. Nawala bigla ang atensyon ko kay Jaya nang may marinig ako na pagaspas ng ibon na sa pakiramdam ko ay malaking ibon iyon. Pero nagulat ako na parang may tao sa labas ng bintana dahil parang ang kamay ay nakahawak sa bintana. Ginising ko si Jaya pero hindi magising, kaya ang ginawa ko ay nagtalukbong na lang ako ng kumot. Pinakiramdaman ko siya
Siguro Miss A nagtagal siya sa may bintana ng mga 10 minuto. At nang maramdaman ko na wala na siya at ay saka doon na ako nakatulog. Kinabukasan, paggising namin, ang dami ng tao sa bahay nila Ariel. Ganito pala pag piyesta sa probinsya, Miss A. Kahit sino at kahit hindi ka mag-anak, pwedeng kumain. Maingay na din sa likod at nagkakatuwaan. Nang silipin ko, nakita ko si Jaya at Cherry na umiinom din at nakikipagkwentuhan at kantahan sa mga kuya nila. Kuya nila Ariel. Andun din si Ariel. Kami na lang pala ni James ang huling gumising. Nagtataka lang din ako bakit hindi ko ata nakikita ang ama ni Ariel. Good morning mga anak. Masayang bati ni Aling Loida. Gising na pala kayo. Kumain na kayo. Makigulo na rin kayo sa kusina. Yung mga kasama nyo at si Ariel andun sa likod. Nag-iinuman na. Ang ganda pala ng boses ni Jaya, no? Sige po, salamat po. Sagot namin ni James kay Aling Loida. Habang kumakain kami ni James, narinig namin ang pinag-uusapan ng 2 matandang babae na nasa tapat ng kinauupuan namin. Hoy Mare, alam mo ba? Alam mo na ba yung balita na nangyari kagabi? Ano ba yun? Naku, nakita na naman daw yung manananggal kagabi. Muntik pa nga daw mabiktima yung mga bisita doon kila Janet. Ang mabuti na lang daw, nakatakbo yung lalaki. Kasi galing daw sa likod ng bahay, umihi at paglabas, ayun, bigla daw may lumipad sa harapan at yun nga, nakita yung manananggal. Dapat yan magkaroon na ng usapan ang barangay na mahuli ang manananggal na yan. Nakakatakot na kasi. Ang dami nang nabibiktima. Kung andito lang ang asawa ni Loida na si Banong, pwede niyang labanan yan. Kasi marunong yun manggamot. Kaso, ang hirap. Ang layo ng napagdestinuhan ng trabaho niya. Nasa Leyte pa. Bigla akong natakot, Miss A. Kasi, totoo pala ang sinasabi ng matanda sa terminal at ang ama pala ni Ariel ay isang manggagamot. Bigla akong napalingon sa nagkakasiyahang kasama ko at hindi ko rin namalayan na wala na pala sa tabi ko si James. Bigla akong nagulat nang biglang may bumati sa akin. Hi Nario! Kumusta na? Nag-i-enjoy ba kayo dito sa aming lugar? Bati ni Ellen. Okay naman. Ayun nga sila sa likod nagkakantahan. Enjoy na enjoy eh. Okay naman ba ang tulog niyo kagabi? Wala bang nang istorbo sa inyo? Wala naman. Bakit? Sino bang mang-iistorbo? Pagtataka kong tanong sa kanya. Wala naman. Naitanong ko lang kasi minsan maingay ang mga hayop dito, lalo na sa gabi. Sige, puntahan ko muna sila. Nagtataka ako, Miss A, sa mga tanong niya sa akin. At doon ko biglang naalala yung nakita ko sa bintana kagabi. Nakita kong tumabi siya kay Jaya at nasa tabi nga niya din yung lalaki na nakita ko nakausap niya nung gabi na dumating kami. Naibaling ko ang aking paningin sa iba nang makita kong nakatingin din sa akin si Ellen. Bandang 1:00 ng hapon, nagyaya si Ariel na pupunta daw kami sa plaza at manunood ng parada. Natuwa naman kami lahat dahil at least makakapasyal na kami sa lugar nila. Nagulat ako sa suot ni Jaya at Cherry
Parang bra na lang ang pang-itaas at ang ieksi ng short. Kasabay nilang lumabas si Aling Loida na tuwang-tuwa sa dalawang kasama. Kaso, pati si Aling Loida naka-short din ng maiksi at kaya lahat kami natulala. Saan kayo pupunta? Ma, ba't ganyan ang suot nyo? Tanong ni Ariel sa mama niya. Di ba sabi nyo manonood tayo ng parada sa plaza? Binigay sa akin ni Jaya itong lipstick at kay Cherry naman itong short. Di partner kaming tatlo. Napabungis-ngis na lang kami ni James sa nakita naming reaksyon ni Ariel. Ayos na rin kami. Tara, let's na. Biglang sigaw ng bunsong kapatid na babae ni Ariel na ganun din ang suot. Halika na Tita Loida, Cherry Ann. Kung ayaw nilang sumama, bahala sila. Basta tayo, rarampa at Ann, huwag mong kakalimutan ang alay mo sa akin. Ganito pa naman na I'm single and ready to mingle. Palanding sabi ni Jaya. Wow! Single ka na ulit, Jaya? Di pwede na ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, kahit baling ka, mamahalin kita na parang babae. Sagot ni James. In your dreams. Sabi ko naman sa'yo, friends lang tayo, James. Ano ngayon? Busted ka? Sabi naman ni Cherry. Baka naman kasi ikaw ang may gusto sa akin. Pang-aasar ni James kay Cherry. Bro, wag mo naman akong unahan kay Cherry, biglang sabi ni Ariel. Oh my God! Crush mo si Cherry, Ariel? Pulalas ni Jaya. Hay nako, halika na tita. Alis na tayo, pagyayaan ni Cherry. Habang naglalakad kami papuntang plaza, nagkakatuwaan kami kasi panay ang patawa ni Jaya. At kung maglakad parang sumasali sa beauty contest na ang dami ding pumapansin. Pagdating namin sa plaza, ang dami ng tao. Nakita naman namin si Janet. Andito din pala kayo? Sabi ni Janet. Dinala ko sila dito para makapanood din sila, sabi ni Ariel. Alam mo ba na may nangyaring hindi maganda sa amin kagabi? Kaya umuwi ng biglaan ng mga kasama ko. Malungkot na kwento ni Janet. Bakit? Anong nangyari ba? Tanong din ni Ariel. Ayun nga, nagiinuman kasi kami. Mga bandang alauna, nagliligpit na kami tapos pumasok na kami ng bahay. Ito naman si Jolo at Jake, hinatid si Ellen sa bahay nila. After 30 minutes, nakauwi na silang dalawa habang nagkikwentuhan kami. Lumabas ang Jolo para umihi. Alam mo naman na ang CR namin nasa labas ng bahay. Mga ilang minuto lang, nagulat kami pati sila tatay kasi nagsisisigaw na ang Jolo. Humihingi na ng tulong. So ayun, nagtakbuhan kami pero para sukluluhan siya, doon ako unang nakakita ng ganong klase ng aswang. Sabi nila manananggal kasi wala siyang katawan. Hindi makalabas ang Jolo sa CR kasi inaabangan siya. Nung makita kami ng manananggal, doon siya lumipad palayo. Ayun, kinabukasan, napagpasyahan nila na umuwi na lang. Kaya hinatid ko na lang sila. Mahabang kwento ni Janet. So, totoo yung kwento ni Nanay Isabel tungkol sa manananggal? Habang nag-uusap si Janet at Ariel, ibinaling ko ang tingin ko sa mga estudyanteng kalahok sa programa. Biglang nahagip ng mata ko si Ellen na nasa likod ng maraming taong nanonood. Ewan ko ba, Miss A, nawiwirduhan ako sa mga ikinikilos ni Ellen. Janet,
Pinsan mo ba na buo si Ellen? Tanong ko kay Janet. Si Ellen? Actually, si Ellen at ang pamilya niya, 2 taon pa lang silang naninirahan dito. Hindi ko talaga pinsan si Ellen. Naging tawag na lang ng mga tao dito at pamilya ng mama ko ay pinsan kasi pareho ang apelyido nila sa apelyido ng mama ko. Kaya yung papa nila, tinawag na lang na pinsan si mama dahil di ba nga pag sa probinsya at kabarangay mo pa, kahit hindi mo naman pinsan, nagiging pinsan mo na. Mahaba at natatawang kwento ni Janet sa amin. Kuya, sabi ni mama, mamayang gabi daw makikipagsayawan tayo. Kumuha na nga ng table si mama. Kaya excited na kami. Masayang balita ni Ann sa amin. Uy, makikita na nila ang talent ko sa pagsayaw, sabi ni James. Maganda daw mamaya kasi parang sabay daw ang presentasyon ng mga kandidata para sa Miss Barangay nyo dito. Ang dami nga daw sumali sa taong ito and isa na doon si Ellen, sabi naman ni Jaya. Pero alam ko hindi naman maganda ang Ellen na yan eh. Sumali na rin yan noon doon sa kabilang barangay pero hindi naman nanalo, kwento ni Aling Loida. Mama, may makarinig sa'yo sagot ni Ariel. Pagdating namin sa bahay, nagulat at natuwa si Aling Loida nang madatnan namin si Manong Banong sa bahay. Oh, dumating ka pala? Akala ko hindi ka makakauwi, masiglang tanong ni Aling Loida kay Manong Banong. Yumakap at kasabay na rin ni Ann at Ariel na yumakap kay Manong Banong. Nabigyan ako ng 4 na araw na bakasyon ng kampanya namin. Kaya agad akong nagbiyahe kaninang umaga. Sila bang mga bisita mo, Ariel? Tanong ni Mang Banong. Opo, Papa. Senaryo, Jaya, Cherry at James. Kumusta po, Mang Banong? Sagot namin. Mabuti naman. Halina kayo at maghapunan. Nakahanda na ang pagkain. Habang kumakain kami, biglang nagtanong si Mang Banong, ano yung nabalitaan ko na yung mga bakasyonista ba? Bakasyonista nila Janet. Muntik daw na makain ng manananggal. Tanong ni Mang Banong. Oo nga daw nung isang gabi, sagot ni Aling Loida. Nay, nakakatakot na ang mga nangyayari. 2 taon na ang sunod-sunod na may ganyan dito. Saan naman kaya nanggaling ang mga hayop na aswang na yan? Sagot ni Aling Loida. Bakit? Wala bang ginagawa at aksyon ang mga barangay at nang masugpo ang aswang na yan? Sagot ni Lando na kuya ni Ariel. Biktima din dati ang pamilya ko ng manananggal na yan. Yung pangalawa namin na kapatid, pinatay ng hayop na yan. Kaya magmula noon, pinag-aralan ko kung paano mapatay ang aswang na yan. Tinuruan ako ng lolo ko noon. Kaya napatay ko ang buong pamilya. Pero, hindi dito sa lugar na to. Akala ko wala na ang mga yan. Meron pa pala. Ang sabi ni Manong Banong. Pagkatapos naman kumain, nag-ayos na kami ng aming sarili dahil makikipagsayawan kami sa plaza. Pagkatapos naming mag-ayos ay pumunta na kami sa plaza. Kasama na din namin si Manong Banong. Ang dami na ng tao sa plaza nang dumating kami. At umupo na rin kami sa lamesa na pinareserve kaninang hapon ni Aling Loida. Katabi namin ang table nila Janet. Nagsasalita na rin ang host ng gabing yon at sinasabi na ngayon ipapakilala ang mga kandidata ng Miss Barangay. Ay, akala ko coronation night na.
Bukas pa pala yun? Dismayadong sagot ni Jaya. Eh di manood tayo ulit, sagot naman ni James. Nagsimula na ang pagpapakilala ng mga kandidata at kasali nga si Ellen. Pero ang mga tao ay mas gusto nila ang kandidata na pang-5 at si Ellen naman ay pang-4 lang. Napansin ko na nag-iba ang mood ni Ellen nang mas maraming pumapalakpak sa sumunod sa kanya. Ay, mas gusto ko ang pang-5 at yung pang-8. Mas malakas ang karisma nila, sambit ni Aling Loida. Oo nga, kulang sa audience impact si Ellen, sagot naman ni Cherry. Maganda din naman si Ellen, singit ni James. Oo nga, segunda naman ni Ariel. 2:00 na ng madaling araw natapos ang programa sa plaza at ng oras na yon, kami na lang nila Ariel ang umuwi dahil 12:00 pa lang umuwi na sila Manong Banong at Aling Loida. At habang nasa daan kami, nagkakasiyahan kami dahil walang tigil sa pagpapatawa si Jaya. Halos kami na lang din ang naglalakad sa kalsada. Nang bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw ng isang babae. Saklolo, tulong! Tulungan niyo ako! Oy, ano yun? Tanong ni Jaya. Parang sa pandaron. Halika, tingnan natin, sagot naman ni Ariel. Pinuntahan namin ang lugar kung saan namin narinig ang sigaw. Laking gulat namin na makita namin na isang manananggal kinakain ang laman loob ng biktima nito. Ang mas lalo naming ikinagulat ay ang biktima ay yung kandidata sa Miss Barangay na yung kandidatang pang-5. Oh my God! Napasigaw ng malakas si Cherry na biglang napalingon ang manananggal. Bigla itong lumipad at papunta sa kinaroroonan namin. Dito, magtago tayo dito. Aya ko sa kanila. At doon kami nagtago sa likod ng malaking bato na natatakpan ng mga puno. Nang hindi kami nakita, bumalik ang manananggal sa lugar kung saan iniwan niya ang katawan ng biktima niya. Halika kayo, sundan natin, pagyaya ni Ariel. Ha? Baka makita tayo niyan, takot na sabi ni Cherry. Palihim namin na sinundan ang manananggal at nagulat kami nang makita namin na may isang kubo na malapit sa may palayan na kung saan malapit sa bahay nila Janet. Malapit sa may bahay nila Janet ito sambit ni Ariel. At nang makalapit na kami, sinilip namin ang kubo kung saan doon pumasok ang manananggal. Maya-maya pa, lumabas na ang babae. Diba, ang damit na yan, ang suot ni Ellen ang rumampa siya? Tanong ni Jaya. Biglang huminto ang babae at tumingin sa kubo at naglakad pabalik. Natakot kami kasi baka narinig ang boses ni Jaya. At nang makalapit sa amin, doon nanlaki ang aming mga mata dahil nakilala namin si Ellen at siya ang manananggal. Inantay namin siyang makaalis at saka pa lang kami lumabas sa kinatataguan namin. Habang naglalakad na kami pauwi, wala kaming imikan. Pare-pareho kaming nag-iisip kung paano namin isusumbong ang aming natuklasan. Nang malapit na kami sa bahay nila Ariel, natigilan kami dahil nakita namin si Ellen na pasalubong sa amin. Oh, Ariel, ngayon pa lang ba kayo uuwi? Kanina pa tapos ang programa. Mag-aalas 3 na ng umaga.
Tanong sa amin ni Ellen. Ha? Naggulat na sambit ni Ariel. Medyo kasi napahaba yung kwentuhan namin ng mga kaklase ko nung high school. Kaya ngayon pa lang kami uuwi. Ikaw, saan ka ba pupunta? Tanong ni Ariel. Susunduin ko lang si Harold. Sagot ni Ellen. Sino si Harold? Tanong ni Cheryl. Boyfriend ko. Kasi iniwan ko siya sa mga barkada niya dahil may hinatid ako saglit. Tumalikod na kami kay Ellen. Pero napansin ko na iba ang tingin sa amin ni Ellen nang paalis na kami. Guys, napansin niyo ba yung palda ni Ellen? Di ba parang yun ang palda na nakita natin? Huwag kang maingay, James. Baka marinig tayo. Sagot naman ni Anne. Ano kayang gagawin natin? Kasi baka pag sinabi natin yan sa mga pulis, hindi tayo paniwalaan dahil wala tayong ebidensya. Tanong ko sa kanila. Kinabukasan, habang nagtatanghalian kami, pinag-uusapan namin kung ano ang gagawin namin. Napag-usapan namin na subaybayan ang kilos ni Ellen. Bago dumating ang coronation night ng Patimpalak, kailangan makuhanan natin siya ng video. Suhestyon ni Chaya. Nagulat kami nang biglang dumating si Aling Loida na sumisigaw. Banong! Banong! Dali, Diyos ko, may babalita ko sa inyo. Lumabas kami at nakasalubong namin si Aling Loida sa may sala. Bakit, Mama? Ano bang nangyayari? Tanong ni Ariel. Oh, bakit para ka namang hinahabol ng kalabaw? Tanong naman ni Manong Banong. Ay, Diyos ko, Sos Mariosep, alam nyo ba na nagkakagulo ngayon sa barangay, doon sa barangay hall? Kasi nga, may nakitang patay doon, malapit sa may bahay nila Janet. Nakakatakot ang ginawa. Las-las ang lieg, na halos simiwalay na ang ulo doon sa katawan niya. Tapos warak ang tiyan, labas ang bituka, wala na ang puso at atay nito. At ito pa, alam nyo ba na ang biktima ay yung kandidata ng Miss Barangay na yung panglima? Ang sabi nila, baka daw kinainggitan kaya ayun. Lahat ng kandidata iniimbestigahan. Pero sabi ko naman, kung kinaiinggitan lang yan, bakit nawawala ang puso at atay? Ang iba naman, sinasabi na baka daw may mga sindikato na naman na nangunguha ng organ ng tao at ibibenta. Yung iba, naniniwala naman na kagagawa na naman daw ng manananggal yan. Kaso, ang mga pulis hindi naniniwala sa mga ganong kwento. Sabi ni Aling Loida. Kailangan masukpo ang mga demonyong yan at kailangan pag-aralan at magawa natin ulit ng pangpatay sa mga ganyan. Kailangan mahanap kung saan niya itinatago ang kalahati ng katawan niya. Sagot ni Mang Banong. Nakapanood ako ng ganyan. Ang ginawa nila ang pangpatay sa ganyan, dinurog na siling labuyo, asin at may nilagay silang parang langis. Matapos ang usapan namin na yun, kami naman ang nag-usap-usap na pagplanuhan namin na subaybayan si Ellen at kuhanan ng video at saka namin ipapakita kay Mang Banong bilang ebidensya. Napag-usapan namin na sa gabi ng coronation, doon namin siya aabangan. Dahil ang sa isip namin, kaya niya pinatay ang kandidata na panglima ay dahil alam niya na yun
ang makakatalo sa kanya. At ang isusunod niya ay ang pangwalo na malakas din niyang kalaban. Nasa ganun kami pag-uusap nang dumating si Janet na kasama si Ellen. Paglapit ni Janet, agad siyang nagkwento na yung manananggal ay namataan daw nung gabing yun, malapit sa bahay nila. Kaya naiinis ang mama niya dahil baka daw isa sa pamilya namin ang aswang. Yun ang mga naririnig namin na galing sa ibang tao. Paano ba kasi patayin ang hayop na yan? Perwisyo na sa baryo natin. Kailangan natin na mahanap kung saan itinatago ang kalahati ng katawan niya. Tapos lagyan natin ng asin, sili, at langis daw na binabad sa buntot ng pagi. Sagot naman ni Jaya. Sabay tingin kay Ellen. Ano Ellen? Kaya mo ba akong tulungan sa paghuli ng manananggal na yan? Tanong ni Jaya kay Ellen na may makahulugan na tingin. Naku, mahina ako sa mga ganyan eh. At saka may hika ako. Hindi ako pwedeng mapagod. Ay, ganun ba? Sayang naman. Dapat kasama ka sa amin. Ikaw ba, Janet? Gusto mo sumama? Tanong ni Cherry. Oo. Ano ba mga gagawin? Sagot ni Janet. Napansin ko na ang mga mata ni Ellen ay parang nagagalit at nakatingin sa mga ginagawa namin. Nagdidikti kasi kami ng siling labuyo na may bawang at inilalagay namin sa langis na pinagbabara ng buntot pagi. At biglang nagpaalam na aalis na muna siya. Pagsapit ng dilim, handa na kami para subaybayan si Ellen. Nasa labas ng bahay si Cherry at Jaya. Kumukuha ng video nang biglang nahagip ng video nila si Ellen na papunta ng plaza. Kaya tinawag kami ni Jaya at sabay-sabay din kaming pumunta ng plaza. May pa-contest ng kantahan sa plaza. Nang gabing yun, habang nanonood kami, nakita namin si Ellen na umalis at dali-dali namin siyang sinundan. Maingat kami para hindi kami mahalata. Nakita namin na ang direksyon na pupuntahan ni Ellen ay ang papunta sa kubo kung saan namin siya nakita. Mabilis kaming pumunta sa likod ng kubo. Nakita pa namin na palingon-lingon si Ellen. Bago pumasok sa kubo, inumpisahan na ni Jaya ang pagkuha ng video. Pinagmamasdan namin si Ellen sa kanyang ginagawa. Maya-maya, may kumatok sa kubo. Nagulat si Ariel dahil ang nakita namin ay ang lalaki na laging kausap ni Ellen na kanyang nobyo. Saan ang target mo ngayon, babe? Tanong ni Ellen. Sa kabilang baryo ako pupunta. Doon ako pupunta, may mga nag-overnight doon sa isa sa beach. Sige, dito lang ako sa baryo natin. Ha? Pati pala si Harold? Manananggal din? Kulat na tanong ni Ariel. Sino yan? Tanong ni James. Bago lang din nalipat dito yan si Harold sa amin. Silang dalawa lang ng mama niya ang nakatira at kapitbahay lang din ni Ellen. Sagot ni Ariel. Ibig mong sabihin pareho sila? Siguro ang mga nabibiktima nila ang pinanghahanda nila sa piyesta. Sagot ko naman. Maya-maya pa, pumwesto na sila sa magkabilaang sulok. Hinubad nila ang kanilang mga damit. At may kung anong langis na napakasama ng amoy, parang amoy ng tai ng manok. Unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo. Humaba ang mga kuko
Lumabas ang mga pangil at maya-maya pa, umuungol sila na parang nasasaktan at biglang mula sa likod nila lumabas ang pakpak at sa huling sigaw nila biglang naputol ang bewang at lumipad sila sa nakabukas na bintana. Nagulat kami nang biglang huminto si Harold. Parang may tao. Naaamoy ko sila. Tinapos si Jaya ang video at saka kami dahan-dahan na umalis sa kinaroroonan namin. Lumipad na silang dalawa at kami naman ay hinihingal na umuwi sa bahay. Saan kayo galing? Bakit ganyan ang mga hitsura nyo? Tanong sa amin ni Mang Banong. Papa, nakuha na namin ng video ang manananggal. Sagot ni Ariel. Sagot ni Ann. Ano? Saan? Tanong ni Aling Loida. Kinuha ni Jaya ang cellphone at ipinakita kay Mang Banong. Si Ellen at Harold ang manananggal? Kaya pala ang mga nabibiktima ay mga nakakalaban niya sa contest. Hindi nga ako nagkamali sa aking mga sapantaha. Dahil mula nang lumipat ang mga yan dito, doon lang nangyari ang mga kababalaghan na yan, saad ni Mang Banong. Kailangan mamatay ang mga yan. Malakas lang ang mga yan paggabi, pero nanghihina sila pagdating ng papasikat na ang araw. Gumawa tayo ng panlaban sa kanila. Nang araw din na yun, itinuloy namin ang paggawa ng sili at gumawa din kami ng mga sibat. Pumunta din si Janet at hindi makapaniwala na si Ellen ang aswang o manananggal. Kaya pala minsan nagtataka ako kasi pagdating ng gabi walang tao sa bahay nila Ellen at Harold. Pati nanay nila ay nambibiktima na din. Araw ng coronation ng Miss Barangay, handa na rin kami sa aming gagawin. Isa-isa na ulit na rumampa ang mga kandidata. Napansin din namin na sa isang sulok ng stage ay nandoon si Harold at patingin-tingin sa mga taong nanonood. Kumaway ito sa amin nang makita niya si Ariel at ayun nga natapos ang pantipalak na nanalo ay ang pangwalong kandidata. Doon namin napansin na iba ang tingin ni Ellen na para bang galit na galit ito at nang bumaba ito ng stage, kinausap niya si Alex at nakatingin ito sa nanalo. Maya-maya pa, nakita na namin silang umalis at yun naman ang pagkakataon na sundan namin sila. At si Mang Banong naman at Aling Loida ay nauna na kanina pa bago mag-umpisa ang programa doon sa kubo. Gaya nga ng dati, pumasok na sila ng kubo. Hindi ako papayag, Harold, na natalo niya ako. Kailangan ko siyang mapatay, galit na sabi ni Ellen. Abangan natin siya sa may daan, pauwi. Kainin natin ang kanyang puso at atay. Nagsimula na sila sa kanilang ritual at doon na naputol ulit ang kanilang mga katawan. Lumipad sila kung saan dadaan ang kanilang bibiktimahin. Ang hindi nila alam, Miss A, ay nakaabang na din sila Mang Banong at Mang Aling Loida sa may kalsada. Jaya, ang sili at asin. Asa na, bilis! Sigaw ni Ariel. Dali-dali namang binuhusan ni Jaya ang mga katawan. Bigla itong kumulo at umusok. Sa bandang dako, padaan na ang kandidatang nanalo at doon biglang lumabas ang dalawang manananggal na napasigaw ang mga magkakasamang pauwi na sana. Doon na lumabas si Mang Banong. Manong, salamat po at nandito kayo. Takot na takot, sabit ng nanay ng dalaga. Ako ang harapin mo, Ellen. Harold, alam ko na kayo yan dahil may mga ebidensya na ako sa inyo.
Biglang may pumagaspas at sinugod si Mang Banong at nahagip siya ng kuko at tinamaan sa braso na ikinatumba niya. Sisiguraduhin sana niya ulit na makalmot si Mang Banong, pero mabilis si Aling Loida. Sinabuyan niya ito ng asin na may kasamang sili na ikinasigaw ni Ellen. Sige, lumapit ka. Lumapit ka, demonyo ka. Isasaboy ko sa iyo lahat ng asin. Pakialamera ka, Loida. Pati ang asawa mo mamamatay kayo. Yun, kung mapapatay mo kami. Lumabas si Harold at sinugod si Mang Banong. Marami ng kalmot si Mang Banong sa katawan. Inilabas na niya ang tirador na may bala na gawa sa tinunaw na silver. Tinamaan si Alex at napasigaw din si Ellen dahil bigla niyang naramdaman na uminit ang katawan niya. Lumipad pabalik si Ellen sa kubo at sumunod naman si Harold. Manang, magtawag kayo ng barangay. Puntahan niyo ang bahay nila Ellen at Harold. Andun din ang mga katawan ng mga nanay nila. Sunugin niyo ang bahay. Utos ni Mang Banong sa babae. Sige, Banong. At tumalima naman sila. Pagdating sa barangay, mga kabarangay, tulungan natin si Banong. Nakikipaglaban siya sa manananggal. Inutusan niya ako na puntahan at sunugin ang bahay ni Ellen at ni Harold dahil sila ang mga manananggal. Halina kayo, sugurin natin ang bahay ng mga manananggal. Pinalibutan nila ang bahay. Ang iba ay pumasok sa loob at doon nila nakita ang mga kalahati ng katawan ng nanay ni Ellen at Alex. At sinimulan na nila itong sunugin. At sa kubo naman, patuloy na nakikipaglaban si Mang Banong at Ariel. Hindi ka na makakabalik pa sa katawan mo, Ellen, sigaw ni Jaya. Nang biglang sinugod ni Ellen si Jaya at natumba ito. Bigla akong sumugod at inundayan ko si Ellen ng hawak ng sibat. Tinamaan ito sa balikat. Napaungol si Ellen at biglang sumugod si Harold. Pumasok kayo sa loob ng kubo. Hindi na yan makakapasok. 30 minutos na lang sisikat ng araw. Lalong nagalit ang dalawang manananggal at nagpupumilit na pumasok. Nakita nilang tanaw na ang kanilang tunaw na ang kanilang katawan. Maya-maya pa, may dumating pa na dalawang manananggal at galit na galit. Mas lalo kaming natakot kasi sabay-sabay na nilang sinisira ang kubo. Sinabuyan pa ng asin ni Jaya at ng sili ang mga ito. At bawat tamaan ay umuusok hanggang sa sumikat na ang araw at nasunog ang mga pakpak nila. At bumagsak sila sa lupa at doon tumambad ang mga mukha nila, Ellen, Harold at mga magulang nito. Dumating na rin sa lugar na yon ang mga tao sa barangay at nagulat sila sa kanilang nakita na ang mga tao palang to ang mga manananggal. Grabe, 2 taon tayong nagtiis. Sila lang pala ang aswang dito at manananggal. Diba sila yung mga sinasabi na pinsan ni Janet? Tanong ng isang babae. Hindi po namin siya pinsan. Tinawag lang siyang pinsan ni Papa o sila kasi magka-apelyido nga sila ni Mama. Pero hindi talaga kami magpipinsan. Oh, at least ngayon magiging masaya na ulit ang baryo dahil nawala na ang manananggal. Salamat, Banong. Salamat sa inyo mga anak.
sa pagtulong nyo na mapuksa ang manananggal na yan. Salamat, Naryo, dahil tumulong ka at tinulungan mo si Ariel. Salamat din, Ariel, at sa mga kasama mo. Ang sabi ng mga kapulisan at barangay. Matapos ang araw na yun, Miss A, ay bumiyahe na kami pabalik ng Manila para sa paghahanda ng pagpasok ulit sa trabaho. Tapos na ang bakasyon. At yun nga, hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yun. Sa ngayon, masaya kami na nag-uusap at magkasama lagi ni Jaya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit. Naryo.